Okay, pag-uusapan po natin si Pangulong Duterte na tila na ano na, no? Sabi nga ni Pangulong Duterte, kinakailangan turuan ng leksyon. Hindi ko alam teacher pala to si Pangulong Duterte. Hindi ko alam na turuan daw po ng leksyon dapat si Trillanes dahil sumusobra na. Ayan, kaya po irereklamo na po ng lebelo, patong-patong na lebelo, no? Patong-patong na lebelo. Hindi ko alam kung ano. Pagkatapos po, ito pong si si Vice President Sara Duterte, inimbitahan, alam naman natin, na inimbitahan na naman po siya dito sa hearing ng Congress. Pero sabi niya nga po, hindi po siya dadalo. Ayan, malinaw po yan na hindi siya dadalo. At tapos si Pangulong Marcos po nagsabi na naman po na hindi pa rin tayo makikipagtulungan dito po sa ICC, no? Okay naman po 'yan. Kaya lang ang nakakatakot yung sinasabi nyo na pag may request yung Interpol ay makikipagtulungan kayo. Ang problema kung mga kamag-anak incorporated mo yung yung nag-sponsor sa ICC, di ba? Okay, pag-usapan na po natin. No? Si Panelo po, na isang vlogger na rin, marunong na rin mag-TikTok live. Putya, mahirapan kami, no? Ang titindi ng mga nagbablog ngayon, mga attorneys na, mga kinakailangan parang mahihirapan na kami yung mga vlogger na kasi ang in-establish namin mga pangalan namin no. So ang payo ko sa inyo, recruitin niyo yung mga sikat na vlogger sa inyong radio station, di ba? Ayan. Wag na ako kasi hindi hindi ako magpaparecruit. Hindi kasi yung pinag-uusapan nila yung pinag-uusapan ng kapisanan ng mga broadcaster ng mga Pilipinas gusto nila kaming isama, no? Gusto nila kaming isama sa kanilang samahan. Ang tanong, gusto ba namin kayong kasama? hindi po ganun kasimple yun, no? Na porket gusto niyo na kami. Okay, anyways, punta na po tayo rito. Si Pangulong Duterte po, nagbigay na po ng marching order sa kanyang abogado na si Sal Panelo. Nasampahan na po ng reklamo, no? Sampahan na po ng reklamo itong si Antonio Trillanes dahil para maturuan po ng leksyon, no? Alam naman po natin na ang dami pong drawing, no? Kabi-kabila. Ang problema, ang nakakatawa dito sa Quadcom, halatang-halata naman po na si Las Cañas kanino bang tao si Las Cañas. Wag na po tayo magbulahan. Kung ang bawat sinasabi niyo po, tignan niyo yung sinasabi ni Jerbil, di ba? Las Cañas. Ayon kay Las Cañas, di ba? Yung sinasabi niya na pambobomba. Believe ka nga sa mga testimonya nila Lahat na lang kalahok si Las Cañas, parang buong Pilipinas na krimen involved si Las Cañas Alam niya ang lahat ng kaganapan. Doon pa lang magdududa ka na Mas tama si Pangulong Duterte na meron Superman complex to si Las Cañas, no? Parang siya kasama na siya lagi. Okay. Kaya tama po yun, no? Ako sa tingin ko, nararapat po yun. Ngayon, kalinsabay niyan, kaya po pala kasi isa sa mga pinangangalandakan nito ni Trillanes, yung hindi niya raw tatantanan yung tinatawag nating anong tawag po doon? Yung tinatawag nating bank account ni Pangulong Duterte. Sa totoo lang, na-trap po kayo nun no? Hindi nyo lang naintindihan. Kung ipaglalaban nyo po na si Pangulong Duterte ay magbukas ng kanyang bank account, mag-waiver. Tinanong na po ni Pangulong Duterte, bakit siya lang? 'Di ba?
trap niya lang yun. Totoo po yun, hinahamon niya. Totoo po yun, kaya niya pong maglabas ng bank account at mag-waiver sa bank account. Ang tanong, kaya rin po ba ng mga nag-iimbestiga, no, na isama sila? Kasama po sila na mag-waiver, di ba? Pinag-waiver nila sa bank account si Tatay Digong, sila. Kaya ba nila yun? Trap ni Tatay Digong yun. Lahat ng mga kasinungalingan, si Placido Piloso po, lahat ng mga kasinungalingan ni Trillanes kinakailangan ng kalusin. Okay, kanina ko lang napakinggan, hindi ko alam kung kahapon pa po nag-press con. Ay, ngayon lang po nag-press con. Oh, si BP Sara, ngayon lang po nag-press con. Pinaliwanag niya yan. Yung lumalabas po na pinakakalat ni Barry Gutierrez. Barry Gutierrez, nagpapakalat ka na naman, ha? Hindi mo muna alamin kung peke ba yung pinapakalat mo, ha? O hindi, ha? Barry Gutierrez, pinakalat niya po yung mga BPI. Sa mga BPI, alam niyo po ba na pinapakalat niyo yung di umano ay account ni BP Sara na meron sila daang milyon eh. Yung account na pinakakalat, BPI pa lang. Sabi ko, alam ba ng BPI yan? Yung pinapakalat mo niyan na Barry Gutierrez? Kasasabi lang po ni Tatay Digong na yung bank secrecy law, no? Tapos abogado ka pa naman. Pero sinagot na rin po ni BP Sara. Actually, nung lumabas yan, 2016 pa pala yan. Ito kasi si Trillanes, tsaka yung mga kapanalig niya, wala naman pong bagong sinasabi to. Nagdadagdag lang po ng mga testigo. Pero yun at yun pa rin, no? Ibig sabihin ko na pawalang sala na po sila President Duterte dyan. Hanggang ngayon, no? Si Dilima naman, epal ng epal. Ibabalik ko lang sa yung tanong sa iyo ni Jinggoy, no? Nung DOJ ka, bakit hindi ka nagsampa ng reklamo? DOJ ka na nun. Punto natin, pinabulaanan yan, sabi nga ni BP Sara, bintangan nyo na may pera kami. Inisa-isa niya raw yung mga bangko. Sabi ng mga bangko na rin nagsabi sa kanya na non-existing yung mga account na yan. Pag ganyan kay BPI, bakit hinahayaan nyo? Ngayon lang po, pinapakalat ni Barry Gutierrez. Kawawa kayo BPI. Kala nyo may magtitiwala sa inyo. Naghihintay tayo ng statement mula sa BPI. Baka mamaya maglabas na yun. Tandaan nyo, BPI, hindi lang Duterte, hindi mga Duterte nagbabangko sa inyo. Kung hindi kayo magpapalabas ng statement ngayon, no, na pinakakalat ni Barry Gutierrez na merong mga bank account diyan si yung mag-amang Duterte, asahan ninyo maglalayasan yung mga kliyente nyo. Pero pinabulaanan na po yan ni BP Sara